Bakit nga ba yung mga tunay na entrepreneur, trabaho na lang sila ng trabaho na para bagang wala na silang buhay, na para bagang wala na silang time para sa sarili nila, na binubuhos na lang nila yung oras nila sa kakatrabaho. Hindi naman nila madadala sa langit yung pinagtatrabahuan nila eh. Kahit yumaman pa sila ng sobra-sobra, hindi rin naman nila madadala sa langit yun. Yan ang sasagutin natin sa video ito. Una, bakit ang mga entrepreneur, yung mga tunay na entrepreneur, trabaho na lang ng trabaho, na parang wala na silang oras para sa sarili nila, na binubuhos na lang lahat ng oras sa kakatrabaho. Pangalawa, kung madadala nga ba nila sa langit yung mga pinagtatrabahuan nila, yung mga pinagpapaguran nila. Yan ang aalamin natin. Una, ang mga tunay na entrepreneur, meron kasing mga vision yan. May vision yang ayan na gustong pagtrabahuan. Yung mga tunay na entrepreneur ang tinutukoy natin dito ang pag-uusapan natin dito. Yung tunay na entrepreneur na merong vision. Kasi yun ang pinaniniwalaan ko na ang mga tunay na entrepreneur kasi meron siyang vision na yun ang dahilan kung bakit sila nagtatayo ng mga negosyo o mga korporasyon o mga kumpanya. Hindi yan basta-basta tsinatsambahan lang na nagtayo sila ng maliit tapos biglang tsumamba sila tapos biglang lumaki. Hindi gano'n eh. Merong vision, kaya meron silang path na tinatahak. Kaya nila naaabot ano man yung gusto nilang abutin kasi merong direksyon. Merong direksyon silang sinusunod. Hindi yung bahala na diyan, hindi yung gano'n. Pero yung mga nagtatayo ng negosyo na walang vision, sila yung mga nagnenegosyo dahil lang gustong kumita lang ng pera. Iba yon, magkaiba yon. At siyempre dito, ang pag-uusapan natin ay yung tunay na entrepreneur na merong vision. Ang mga tunay na entrepreneur na merong vision, kasiyahan talaga nila na magtrabaho. Parang sa paglalaro lang din yan ng mobile games eh. Na 'pag naglalaro tayo ng mobile games, merong sayang dulot 'pag nakaka-level up tayo, 'di ba? Napansin niyo yung gano'n? Na para kang naa-addict na parang ayaw mo ng tigilan, hangga't hindi mo naaabot yung, pinaka-mission mo, na puksain kung ano man yung pinaka-mission nung larong yun. Ganyan din sa entrepreneurship na may tunay na vision. Yung vision, yun yung pinaka-goal nila na gusto nilang maabot. At habang tinatrabaho nila yung bagay na yon, merong sayang na idudulot sa kanila yung pagtatrabaho tuwing nakaka-level up sila. Na parang ayaw na nilang tigilan na magtrabaho, na parang gusto nila na lahat na lang ng oras nila ay doon na lang ibuhos. Kasi nga nakaka-addict yung gano'n yung nakaka-level up ka. Hindi ko rin alam, hindi ko maipaliwanag kung paano yon, pero basta gano'n Meron kasing excitement na naidudulot ang pagtatrabaho, lalong-lalo na 'pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, vision mo yung tinatrabaho mo, at interest mo yung mga pinaggagagawa mo. Iba kasi yung pinapagawa lang sa'yo na ayaw mo namang gawin, na napipilitan ka lang gawin dahil lang, meron lang kasing kapalit na sahod. Iba yon, magkaiba yon. At iba rin yung gusto mo talagang gawin, merong reward man o wala. Pero sa mga tunay na entrepreneur, yung reward na ma-achieve nila yung vision nila, maisakatuparan nila into reality, yun na yung reward na gusto nila, hindi pera. Yan ang dahilan kung bakit nakikita natin sila na trabaho na lang ng trabaho na para sa kanila kulang pa yung 24 oras sa isang araw. Kasi nga sa pagtatrabaho, doon sila nakaka-achieve ng saya Kasi tayo, lahat ng tao kasi hindi pare-parehas ang source of joy natin, ng source ng kaligayahan natin. Meron diyan ang source ng kaligayahan ay yung mga pagbili ng mga mararanyang bagay. Merong mga iba na ang source of joy nila ay yung mga paggala, pagpunta sa mga kung saan-saan mga lugar na maganda, pamasyal, at pakikipagbarkada, pag-iinom kasama ang mga barkada, o kung ano-ano man diyan. At hindi tayo pare-parehas na gano'n. Merong mga taong gano'n, meron ding mga tao na ang source ng kaligayahan nila ay yung pagtatrabaho. Kasi merong sayang na idudulot sa kanila yung pagtatrabaho na parang yung sa paglalaro lang din na nakaka-addict na parang ayaw mo ng tigilan 'pag nasimulan mo na. Gano'n kasi 'yun.
Kaya yan ang dahilan kung bakit natin sila nakikita na para bagang trabaho na lang ng trabaho ang inaatupag nila, na parang wala na silang time para sa kanilang sarili, na parang wala na silang time para sa kanilang pamilya. Pero ang katotohanan diyan, sa likod niyan, marami silang time para sa kanilang sarili. At yun na nga yun, yung time freedom nilang gawin yung gusto nilang yun na yun na yung time nila. Iba lang kasi yung pagkaintindi natin na akala lang natin na oras yun para sa trabaho, pero para sa kanila, oras yun para gawin yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Na hindi nila yun tinatrato na trabaho para sa kanila. Kasi para sa kanila, wala lang, parang naglalaro lang sila. Kaya ganun. Iba lang kasi yung naiintindihan natin, iba lang kasi yung tingin natin. Iba yung turing natin sa trabaho, iba yung turing natin sa gala, iba rin yung turing nila sa ginagawa nila. Ganun yun. Pangalawa ay kung madadala nga ba nila sa langit yung pinagtatrabahuan nila. Kasi parang trabaho na lang sila ng trabaho, di ba? Naipaliwanag naman natin na para sa kanila hindi na trabaho ang turing nila dun. Parang naglalaro lang sila. Kasi nga ginagawa lang nila yung vision nila na para sa kanila kasiyahan nilang gawin yon. Kung Biblia ang pagbabasehan natin, madadala naman nila sa langit yan. Hindi nila madadala sa langit yung mga materyal na naipundar, yung mga materyal na kagamitan o yung mga pera. Pero ang madadala nila sa langit ay yung mga mabuting gawa na naitulong nila. Lalo na kung ang hangarin ng vision na pinagtatrabahuan nila ay para sa kapakanan ng karamihan na hindi sa personal na kapakanan. Kasi nga ayon sa Biblia, ang pagseserbisyo sa iba, katumbas nun ang pagseserbisyo sa Diyos. Yan ang mababasa natin sa Biblia. Kung yung pinupundar natin dito ay isang bagay na para makapagserbisyo sa iba, ibig sabihin nagseserbisyo rin tayo sa Diyos. At ibig sabihin nagpupundar din tayo ng puhunan para sa ating kaligtasan. Kasi sa mata ng Diyos, ang mabuting gawa ay ang pagtulong sa ibang tao, pagbibigay ng serbisyo sa ibang tao. Kaya kung yung tinatrabaho nating negosyo o yung tinatrabaho nating kumpanya ay ang hangarin nun ay makapagbigay ng tunay na serbisyo na nakakatulong sa iba, na nakakasod ng problema ng ibang tao, isang malaking bagay yan na kabanalan natin para sa Diyos. Na yan ang madadala natin sa langit. Hindi yung material. Wala yung material. Yung material na yan, hindi yan yung tunay na pinagtatrabahuan dito sa lupa. Kundi yung vision na may kabuluhan sa iba. Kaya sa tanong na kung madadala nga ba nila sa langit yung pinagtatrabahuan nilang yan, na pinagpapaguran nila, obviously, oo, madadala nila yung kabutihang idinudulot ng mga bagay na pinagtatrabahuan nila. Kaya walang masama doon. Walang masama na magtrabaho ng malupit, na magsumikap ng malupit para sa vision natin. Lalong-lalo na kung yung vision natin ay para naman sa kapakanan ng karamihan na hindi sa personal nating kapakanan. Walang masamang i-invest natin yung oras natin diyan. Walang masamang ibuhos natin lahat ng oras natin diyan. Kasi nakakabanal yan sa mata ng Diyos.